You cannot win, okay, a case kung wala ang isa sa mga elementong ito, ang katotohanan. So you're not gonna win. Okay, unahan na kita. Because you are a F-U-C-K liar. Alam mo na. So, Abel. Hoy. Okay? Sige. Abang ka? Abangan kita sa US court, ha? Abangan kita. Putang ina niyo. Abangan ko. Yung mga lawyer nyo, nagpa-practice ba yan dito? May lisensya ba yan dito sa Amerika? Sino ba to si Abel Bacudio? Siya po ay isang naglilimahid na designer na lumapit sa amin ni Joe, na kaibigan ko, para i-promote siya kay Lisa Ahas Araneta. Dahil hindi po siya kilala ni Lisa Ahas Araneta. At ako at si Joe ang nagtulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs, dahil ang totoo, mababait kaming nilalang. Okay. So Abel, number 1 na sampal ko sa'yo, na sinasabi mo ako ang nag-reach out. Nag-message sa akin si Joe. Sorry, Joe, nananahimik ka na ngayon. But I hope magsalita ka in due time. You know? Na pinakilala po yan sa akin ni Joe na, you know, campaign, nagtumulong din kay Kuting ng Norte. Ang sabi sa akin ni Joe, Miss Maharlika, meron tayong kababayan na inaapi ng mga dilawan kasi kinancel culture. Sabi niya sa akin, interviewin mo. Gagawa ako ng group chat para ipakilala sa iyo. So just to para malaman yung mga kababayan na si Maharlika ay laging nasa katotohanan. Diba? Pakita ko po sa inyo yung paano kami nagkakilala. Ito, this was July 1 of 2021. Okay? Ito po ang group chat na hindi alam ni Abel, na hindi niya pa nabura ang mga statement. Ayan po yan, mga kababayan. You move a little bit. Okay, mga palangga. Okay, so ayan. So ayan mga palangga. Okay? So ito, nakita nyo? Ayan po yung group, Joe Smith. Okay? Ayan po, sabi ni Joe Smith, ayan, July 1. Okay, kasi sinabi na ni Joe sa akin na Miss Maharlika, gagawa ko ng group. Sabi ko, hi good people. Oh, Inang, sabi ni Abel, Inang, magandang araw po sa iyo, mahal naming Maharlika. Oh, anong sabi ko? Salamat Abel. Magandang araw. Okay, yan po. Message po yan. Papakita ko lang sa inyo kasi gumagalaw yan, no? Nakita nyo? Okay, gumagalaw yan. So, hindi pa nabubura ni Abel yan. Okay? Na-screen record ko na po lahat yan. Dahil, you know, okay. Pero yung, ang mali ko lang, hindi ko pa na-screen, yung iba niyang mga sinabi sa akin, dun sa personal namin, nabura niya na. Kaya dito niyo makikita ko sinong guilty. Okay, Abel, sinungaling ka. Number 1 mong kasinungalingan. Tapos yung tungkol sa dinamitan niya ako. dahil sa statement niya, binihisan daw niya ako ng mga design na mga ano niya. Mga kababayan, hindi po ako lumapit kay Abel Bacudio na para, uy, dibihisan mo naman ako. Siya po ang lumapit sa akin para i-promote yung kanyang jacket. Okay? Na ginawa. Dahil nga naantig ako sa kanyang kwento na wala siyang pambayad sa kuryente. Abel, huwag kang magyabang, bakla. Okay? Ang sabi mo, wala kang pambayad sa kuryente bago pa lang ikaw nakilala ni Lisa. Kaya ako naawa sa iyo, kaya kita in-interview, kaya kita pinromote ko yung buwaka ng inang jacket mo na pagdating ng panahon, pag nakabalik na ako ng California, ay susunugin ko ang mga jacket mo na natira pa doon. Okay? Ayun, mga palangga. So, pinakilala po ako ni Joe dyan. Dali, ang sabi ni Joe, kawawa naman si Abel, tulungan natin makabangon. So, ito po isa sa mga statement. Nagpapadala na siya ng ito, ikaw, Abel, pinapadala mo ako, inuuto mo ako dyan, na nanonood siya ng vlog ko, ikaw yang gago ka. Okay? Ngayon, ito pa, ang mga statement niya. You know, alam mo, hindi mananalo yung mga case-case na yan sa katotohanan. Okay? So, ngayon, ito, yan ang kanyang mga message. So, ito mga palangga, sinesend niya sa akin, itong kanyang, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? O, ayan ang statement ni Abel, na hindi niya nabura. O, ayan, sinesend na sa akin, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? Ayan po. So, para gusto niya sabihin, kasi gagawa nga daw siya ng t-shirt. Okay, sabi niya, the making of BBM personalized jacket. Di ba, ate? O, saya-saya. Ayan po yan, sinesend niya sa akin. Ano bang kinalaman ko dyan sa mga jacket na yan? 2021. Ayan, 2021. Ayan po, sinesend niya sa akin.
Ayan, sinisend niya ng bonggang-bongga. Pinopromote na yung jacket. As a vlogger, mga kababayan, di ba alam nyo yan? As influencer, sa mga TikTok, pinapadalan kayo. Ako, pinapadala ko ng mga kape, kung ano-ano para i-promote. So again, mga kababayan, hindi po ako binihisan ni Abel Bacudio. Siya po ang nag-promote ng kanyang mga jacket. At binayaran ko yung buwakan ng inang yan. Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya, mga kababayan. Si transaction. Ito, si transaction. Abel Bacudio. Okay, mga palangga. So ito po yung date ha. July 24, kasi nga, ang mga kaibigan ko, nireregaluhan ko ng t-shirt, ng damit niya. July 24, June 22, February 25. Ito mga kababayan, ang transaction ko sa kanya. Kaya wag ka magsinungaling, gago. Ganyan. Okay? So wag ka magsinungaling. Ayan po ang padala ko kay Abel Bacudio. Delivered po yan. Okay? Abel Bacudio. $271, 15,000. Magkakasunod po yan, 10,000, 5,000, 10,040. Ayan po, 10,000. Ito po ang message namin ni Lisa sa Signal. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ko suportahan ang job normal na ito. Okay? So ito, yan ang usapan namin ni Lisa. Ayan po, Abel Bacudio. Pinopromote ko po yung design ni Abel. Tinutulungan ko siya palangga. Ayan, tinutulungan ko yan siya. Tinutulungan namin siya ni Abel, ni Joe. Ayan. O, anong sabi ni Lisa? Okay? Sabi ko, PBBM. PBBM is so guwapo with that barong. Pinopromote ko siya. Anong sabi ni Lisa? Will pass on your message. Thanks, dear. Tatakpan ko lang yung pangalan ng friend ko kasi baka madamay. O, ayan. Mga kababayan, pinadalan ko si Abel December 19, 2021. Doon sa ginawa niya sa akin, hindi po yung libre, binayaran ko siya. Kasi gusto ko siyang suportahan dahil alam ko, sabi nga niya, at napag-usapan namin, wala siya pabayad sa kuryente, ba't ko naman ipagdadamot ang 3,000 pesos mga palangga sa isang kaibigan? Okay, ito na. Okay? Ayan, Abel, ready ka na? Mga kababayan, tatayo lang ako Ayan po. Ayan, pinadalhan siya ng, ayan po yung pera. Okay. So nakita nyo na, di ba? Okay. That's what? $989. So, hindi pwedeng manalo ang kasinungalingan. Kaya wag kang magsinungaling na 4 lang na ibenta ko. Ang dami kong naibenta dahil sa following, dahil sa mga followers ko, dahil gusto kitang tulungan. Okay? So, another issue, mga kababayan. Another issue ni Abel, thank you, honey, okay? Tungkol sa, ako daw po ay nakitira sa kanya, sa kondominium niya. Waka nang ina ka, magpakita ka ng ebidensya. Ako po ay tumira sa 3 hotel. Okay? Diyan sa Metro Manila. Isa dyan ay Shangri-La Hotel. Okay? At sinusundo niya. Ang kasinungalingan ni Abel, na ako po, na nagstay daw ako sa kanya. Isa pong malaking kasinungalingan. Okay? Tignan natin dito, mga kababayan, sa email ko. Okay? Ito. Ayan. Ang email ko, puntahan natin sa So, puntahan natin ang Shangri-La Hotel. I pay what? 15,000 more or less $400 a night. Like mga 15,000, di ba, sa Shangri-La? Okay, pakita ko lang sa inyo mga palangga. Alam mo nyo, Shangri-La Hotel. Okay, booking. Okay? Ito, nakikita naman yan, no? Nag-stay ako 3 hotel, Shangri-La, Richmond, at saka yung Wynwood ba yun? So, 3 yun, mga palangga. So, I can show you proof. Okay? Ito, Shangri-La Hotel. Okay, ito na. Shangri-La booking. Okay? But anyway, Richmond Hotel, ayan po, 3 nights ako sa Richmond. Okay, doon ako nagkasakit, doon ako dinala ng pagkain ni Abel. Totoo yun. Totoo, dinala niya ako ng pagkain. This is July. Richmond, iba-iba kasi palipat 3 nights in Manila. Okay? Excuse me. Ayan po. Nakita nyo, Richmond? Basta marami, hindi ko na kailangan isa-isahin to. Nakahanap po nga yung sa isang hotel, sa Wynwood ba yun? Shangri-La Hotel. Nakita nyo na, alam ng mga taga-Shangri-La, favorite hotel ko yun So number 1, number 2, kasi nungalingan ni Abel, hindi po ako nagstay sa kanyang condominium. Yes, pumunta ako sa kanyang condominium. Pero mga kababayan, bumisita lang ako kasi nagluto siya.
Inimbitahan niya ako, ate, nagluto ako, masarap ako maglaing. So, pinuntahan ko siya. Hindi po ako nagsabi sa kanya na, Abel, pakainin mo naman ako sa bahay niyo. No. Hindi po ako patay gutom na katulad niya na nanglilimahid bago siya nakakamkam ng project sa kay Kuting. Inimbitan niya ako, si Joe at yung Kyle nandoon. So, kumain po ako, yes. Nag-vlog pa kami doon. Hindi ko idinana yan dahil naka-live ako. Pero hindi pa ako tumira sa kanya. So, napakasinungaling ng gagong ito. Okay, ngayon. $2 million defamation case. Tingnan natin. Ka-counter kita. Itong kaso na ito, I don't know kung talaga naka-file ito kasi mga palangga, ang ginagamit nilang address dito, yung old address na kung saan doon ako tumira noong ako ay bago pa lang sa Amerika. Nag-upgrade na ang buhay ni palangga nyo. Okay? Nag-upgrade na ng bonggang-bongga. Nag-upgrade tayo dahil sa pagsisikap, hindi pagnanakaw sa kaba ng bayan. Ang sabi dito ay what? Summons in a civil action. Okay? A lawsuit has been filed against you. Ito request for relief. So, naghihingi siya ng number 1, an award of damages, okay, to plaintiff against the defendant. How much ang hinihingi niya? $2 million. Kung mapapatunayan niya, okay, mapapatunayan niya na ako ay nag-defame sa kanya, nagsinungaling. Sa pagsabi mo palang, Abel, na ako ay nag-stay, okay, nag-stay sa bahay mo, sa kondo mo, ikaw ang sinungaling. Yung una, na sinasabi mo ako nag-reach out sa'yo at binibigyan mo ako ng libre, sinungaling ka. Dahil kapapakita ko pa lang ng mga ebidensyang nagbabayad kami sa'yo doon sa mga pinadala mong mga jacket. But yes, yung mga gown-gown na binigay mo, hindi ko hiningi sa'yo yon. Ikaw ang may gusto nun. Hindi ako nangihingi dahil kaya kong bumili ng damit. Actually, 3 closet ang damit ko. Okay? Ayokong i-let go dahil lahat gusto ko. Okay, so ngayon mga kababayan. Okay, ang sabi niya dito kasi sinungalingan, sabi ni Palangga, alright, ito daw. Number 1 yung ni-raise. Wala po ako natatanggap na summon. Kasi nga, hindi niya alam kung ano ang address ko. Kaya kailangan din sila pahirapan. Okay, ng bonggang-bongga. So ngayon, maghirap sila, okay? So ngayon, ang number 1 na ni-raise niya ay ang tungkol sa Rolex. Ikaw, nuknukan ka ng sinungaling. At, sige, bago pa po itong kaso na sinasabi, nagpa-press-con pa daw dyan sila, sinabi na po ito sa akin ng mga bakling na popondohan siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Sino ang nasa likod niyan? Si Lisa. Anong kakayahan ni Abel? Bobo yan. Is puro nga tanga at kulang sa kaisipan. Okay? Wala, binuboljak ngayon ng mga designer dahil walang laman ang utak ni Abel. Yes, nag-design siya ng ganyan, pero walang laman ang utak mo. Bobito ka. Alright? So, ano sabi mo tungkol sa Rolex? Sinasabi ito sa akin, ito, ng mga designers din, na mga kapaligid kay Lisa Smugs, na pupondohan daw si Abel ni Lisa. Kaya ito pong lahat ng ito ay kagagawan ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Kaya siya malakas, kasabwat siguro, I don't know, yung mga abogado, yung mga pulpol, bring it on, darling. Yan ay mga utosan ni Lisa Smugs para tulungan si Abel para sindakin o i-defame si Maharlika. So, ibig sabihin, lahat sila nagtutulong-tulong na ay panalo ulit tayo. Again, this is a hatchet job, demolition job to defame me because my credibility is mataas ng bonggang-bongga. So, ngayon, Abel, tungkol sa Rolex. Ganito po ang kwento sa Rolex. Pumunta ka dito, may dadadala kang cash. Okay? Anong ginawa mo sa dadadala mong cash? Iniwan mo dito sa kaibigan mo. Ano ang sabi mo sa kaibigan mo? I-deposito sa'yo. Yung mga nakasama natin doon, noong November na nag-dinner tayo sa Castaway,
Pinakita ko na sa inyo in the past sa mga picture na yon. Sa castaway, inuutusan mo na yung pera mong daladalang cash na bawal sa immigration law, diba, na nagdadala ka ng more than $10,000, okay? Pinatransfer mo sa kaibigan mo sa New York at ipinagyayabang mo na bibili ka ng Rolex kasi ibabribe mo kay Sandro Marcos. At hanggang ngayon, paninindigan ko yan. Dahil inamin mo mismo yan sa text message mo. Ipapakita ko ba yung text message ngayon? Hindi. Kasi pangsampal ko sa'yo pag nagkita tayo sa courtroom. Okay? Ilalampasok ko kayong lahat ng bonggang-bongga. Kasi never ever kang mananalo sa iyong defamation case. Kasi sinungaling ka. Totoo, based sa iyong statement, may dala kang cash mula sa Pilipinas, galing sa panggagancho mong scammer ka, at bumili ka ng Rolex sa New York. Tapos, binitbit mo papuntang Pilipinas. Number 2, yung sinasabi nyo sa inyong, hindi ko kasi nabasa yung buo dahil wala naman ako natanggap, mga palangga, na tungkol naman sa pangangamkam niya sa DSWD at dito sa tawag dito sa DPWH. Abel, huwag kang sinungaling. Ikaw mismo, okay? Ikaw mismo ang nagkwento sa akin. Sa mga text mo pa, at even mga voice. Pero mga kababayan, gusto kong patunayan ito sa message na ito na pinagbubura na ni Abel ang kanyang message sa akin. So, sino ngayon ang guilty? Abel Bacudio. Okay? Ito. Wala na. Burado na. Ayan. Ano ba to? Abel. Ito ba yun? Ito. Added wala na, binura na ng hinayupak. Wala na siyang mga message. Nung nakaraan, meron pa to, Wala na, burado na, mga palangga. Okay? Wala na pala ako may papakita. Okay? Wala na. So, ayan, wala na. Ang kapating sa akin, wala na. Paano nangyari yun? Okay? Tingnan natin, Baka Abel in LA. Okay, Abel, ito. Abel. Encrypted. Ito, Abel. Okay? Dalawa pa. Wala na. Ano pa yan? Nakaraan, dito pa yun, di ba? End-to-end encrypted. So, binago niya na. Dahil siya may author nito, wala na palangga, wala na ako may pakita. Okay? But anyway, nasa akin ang truth. Okay? So, pinagbubura niya na. Ibig sabihin, signs of being guilty. Okay, so yung DSWD, anong sabi mo sa akin, ninyong kapatid ni JJ? Na tigilan ko si Lisa, wag naman ate, kasi may 6 years tong si Lisa, ate. Anong sabi mo sa akin, ate? Sure na to. Natutulungan ako ni Pinky Romualdez sa DSWD, makakuha ng contract. Atin to, ganito, ganyan, para sa bayan. Ulol! Ano ang oral defamation doon? Ano ang slanderous doon? Baka hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng slander. Okay? So, ikaw mismo ang nagkwento sa akin. Kung ako ay masamang tao lang at may masama akong intensyon, lahat sana ng mga audio mo ay pinagre-record ko. Pero hindi ako ganon. But anyway, I can prove to court. Okay? Mapapatunayan ko na nuknukan ka ng sinungaling. Diba? So, yun po yung tungkol sa DSW na kumamkam ka. Okay? Hindi ko nasasabihin na iba po kung bala kung paano mo tinanggap ang pera. Okay? Ang bayaran ninyo. Okay? Paano mo kinuha sa bangko and everything. Okay? Dinidefame kita naaapektuhan. Ikaw, kayo ni Lisa, ang may punot dulong ito. Ano pa yung isang issue niya? Okay? Yung tumira sa kanya, nasagot ko na yun, di ba? Ano yung isang issue niya? Tungkol sa passport. Ito, Rolex passport. Okay. Passport. Si Lisa, fixer yan. Diba, pumunta ka dito, Abel, December 1 or 2. Yun po yung pinarecord niya ako ng greetings kay Liza na pinalabas nila noon na December of 2023 ko ginawa, pero December 2022. Kasi gusto ni Abel, magbati kami ni Lisa Smugs para tuloy-tuloy yung kanyang pakikinabang o whatsoever or ginagamit sa ni Lisa para gurgurin ako o whatsoever dahil siya din ang nagsabi sa akin, si Abel, na umuwi ako ng Pilipinas dahil sasurpresahin namin si Lisa. Sasagutin daw ng lahat, bahala na sila lahat-lahat, pero alam ko, gugurgurin nila ako. Dahil simula pa lang na, nung August of 2022 ay nagsalita na ako. Let's talk about passport.
Okay, ulitin ko ulit mga kababayan. Yung passport ng pamilya ni Abel, yung anak ng ate niya, si JJ, si Felix. Paano ko ito malalaman? Ikinuwento mo to sa akin, ulul ka pala eh. Nandito tayo sa bahay ng friend mo. Okay? Anong sabi mo sa akin? Ate, babalik ako sa Amerika, isama ko na sila JJ at saka si Jab-Jab. Ano ba yung pangalan ng anak niya? Ay, nakapamangkin niya, si Abjab ba yun? At si Felix, ganun-ganun, yung papunta kami, di ba? Magkikita tayo, dadadada, ganyan-ganyan. Ngayon, anong sabi mo sa akin? December 6 or 7, nung umuwi ka ng Pilipinas, nung pinarinig mo yung video greetings ko kay Liza. Di ba? Na-vlog ko yon mga palangga. Ang sabi mo, pinakita mo kay Lisa. Nung pinakita mo kay Lisa, ano sabi ni Lisa sa'yo? Nagtatampo ako. Yan na exactly mong sinabi, nagtatampo ako. Yun lang ang reaksyon ni Lisa. So ano ang sabi mo sa akin? First hand, ate, inutusan ako ni JJ habang nagpa-party-party, pumasok si Lisa sa CR. Ano sabi sa'yo ni JJ? Abel, sundan mo na si Lisa. Kausapin mo na tungkol sa passport. Paano ko ito malalaman? Ikwento mo ito, tangin na mo. Pumasok si Lisa, papunta sa CR, hinarangan mo siya. Para anong sabi mo? Kausapin si Lisa na tulungan ka i-fix ang passport ng pamilya mo. Passport Schengen and US visa. Okay? Yung mag-asawa at yung pamangkin mo. Kinuwento mo sa akin yan. Julul. Akala mo ikaw naman mag-file ng case? Magkano case mo sa akin? 2 million? I will talk to my lawyer if I can countercharge $1 billion. Imagine yung mga palangga, hindi pa kontento si Lisa Ahas, Araneta Smugs sa pera ng bilyon-bilyon, magkasabwat pa sila ni Abel. Para what? Para pagkaperahan ako. Well, ako ang magkakapera dito. Tignan natin. Diba? Bring it on. So again, mga kababayan, ito po ay demo, Katrina Ponce, Abel Bacudio, may isa pang bakla sila na inuutusan ni Lisa na magpapile ng case against me. Bakit di pa kayo nagsabay? Di ba? Bakit di pa kayo nagsabay-sabay para sabay-sabay na natin to, itodo na natin? Imagine mo, si Taerna, yan ang unang-una binayaran ni Lisa. Lahat, ang PCO, ayan, si Mel Robles. Di ba? Lahat sila, ano ang sinisimbolize nito? Ano ang impact nito sa taong bayan? Ibig sabihin, panalo tayo mga palangga. Okay? Money laundering case mo dyan, langga, sabi ni Jack Spider. Bahala na abogado dyan, palangga. I'm not gonna discuss about legality because I'm not a lawyer, pero ang dinidiscuss ko lang dito kung ano yung mga pinag-usapan namin at mismo tungkol sa Rolex, may ebidensya tayo dyan. May paper trail yan. Sa passport, personal na ikinuwento niya. Kung pwede nga ma-retrieve yung mga information, we'll see kung anong mangyayari dito, mga palangga. Tapos ngayon, itong sa DPWH, sinabi niya mismo sa akin yan ng kapatid niya na magninegosyo sila. Kikita sila, negosyong what? Negosyong pangangamkam. Ang nakarating sa akin information na pinagmamalaki ni Abel sa community ng mga showbiz at mga bakling, natutulungan daw siya ni Lisa para kasuhan ako. See this, mga kababayan? Pera ninyo. Pinambayad dyan sa mga lawyer na yan at pinupush na para patahimikin ako o para takutin ako. Again, Abel, magkita tayo sa court. Kaya mo mag-English ng diretso? Baka is-is ka lang doon. What is kasi may ati is-is, baka mag-ganon-ganon ka lang doon. Okay? Patunayan mong magaling ka, magaling ka magsisinungaling. Oo, maghumarap ka. Huwag ka mag-is kasi, you know naman kasi is, pukin ang... Okay. Tama to. Ang sinabi pa dito, ate, dinala ka daw niya sa Tagaytay kasi religious daw yung family niya, sabi nung palangga. Oo. Alam niyo ba, dinala niya ako sa Tagaytay. Pinamit niya ako sa kapatid niya. Ano, dalawa kami? Yeah, dalawa kami ni Joe. Okay? Una niya, pinadala ako sa simbahan. Actually, ito ko lang sasabihin, kinikilabutan ako. Itong mga taong ito ginagamit ang Diyos. Padasal-dasal tayo doon, Abel, pero demonyo ka. Diba? Isinusuka kayo ni Lord. Dapat magdasal kayo sa demonyo. Puro pangangamkam ang ginagawa ninyo. Diba? Anong ginawa mo? Binentahan mo pa nga yung kaibigan ko ng, may binigay pa siya sa akin ng mga bag-bag, mga palangga. Parang shell-shell. Binenta niya ng what? Binenta mo sa kaibigan ko na, kung di ako nagkakamali, 80,000 yung shell na bag. Magkano lang yun? Ginugil namin. Wala pang 10,000. 5,000 lang yata. Binenta mo ng 80,000. Ang kapal na mukha mo. Bibenta ka ng 100,000. Nagkaroon ka ng pera because of my
promotion. Nahiya lang yung kaibigan ko sa akin. Bumili sa'yo ng putang inang shell bag na yon, yung shell na bag. Wala kasi ako sa sa circulation. 80,000 o 70, basta more or less mga ganun pa, 70,000. Tapos yung damit binibenta niya ng 150 ba yon? Basta tinawaran ko lang kasi awang-awa ako sa kaibigan ko. Hanggang ngayon nga nasa bahay You know what I mean? Nasa bahay yung damit na yun, iniwan. Kapal ng mukha mo, overpricing kang hinayupak ka, wala kang pinapatos. Kaya nga nahiya ako sa kaibigan ko, tapos kaibigan kita, kaya tumawad ako sa'yo, ako na mismo. Hindi nga ako inutusan ng kaibigan ko, ako na ang hiyang-hiya. Dahil tutulungan kitang magdigo. I will ask my friend kung pwede kong sunugin live yung mga damit. Okay? Pero sayang, binayaran ko yun. Okay, ano pa ang sabi ng hinayupak niya? Okay? Ito, maganda to. So may nagtanong daw doon ng mga dugyot. Ang sabi, mga audience sila, mga dugyot, na makukulong ba si Maharlika? Ang sabi ng lawyer niya, kasi may client instructed me na wag daw ikulong si Maharlika. Hoy, abogadong pulpol. Okay? Kung abogado ka, ang libel case sa Amerika, walang kulong. Damages, yes. Pero sisiguraduhin po kayo na kayo ang magbabayad ng damages. Doon pa lang, pulpul na ang abogado mo. Hindi alam ang batas sa Amerika. I don't know ba kung sino yung mga hinar nyo dyan whatsoever, pero hindi dahil ayaw akong ipakulong ni Abel. Hindi lang ayaw ako ipakulong, gusto ko ako pagurgur ng mga yan ni Lisa. Wala pong kulong ang libel case sa Amerika because it's under civil case. Kung ikaw pulpul na abogado, wag mong linlangin ng taong bayan. Kasi, sabi niya, kasi may client instructed me na wag na lang ikulong. Putang ina! Buwan ng ina! Si Abel lang magsabi kung ikulong ako o hindi. Ano kayo? Kayo ang batas, mga gago. May nagtanong sa kanya kung may clothing line ba siya. Okay. Wala daw siyang clothing line, wala daw siyang time. Huwag ka sinungaling. Ulitin ko ulit, dito sa Amerika. Kaya tanong siya doon kung may clothing line sa Amerika. Ulitin ko ulit, may witness tayo. Huwag ko na lang banggitin. Pero banggitin na rin kaya natin. Wag na, baka madrag yung pangalan nila. Nasa tama, Okay, inutusan mo akong utuin si Alice Eduardo. Kausapin si Alice Eduardo, na sabihin mo kausapin mo si Alice Eduardo na magtayo siya ng boutique para sa'yo dito sa Beverly Hills, sa Amerika, at gagawin mo ako manager. Ano sinasabi ko na gano'n sa kanya, sa'yo? Ikaw na, ganyan-ganyan, ikaw naman, kaibigan mo naman yan. Pero never ever po ako nagpabudol kay Abel at never ever kong binanggit kay Alice Eduardo yon dahil hindi naman kami sobrang close ni Alice Eduardo. The first time ko palang imagine, first meeting, ilang beses na ba kami nag-meet ni Alice? Dalawa, nung inauguration at nung inimbita ko ni Alice sa bahay nila. Tapos utusan mo kung hayop ka para gamitin si Eduardo? Para nagpatayo ka ng butik dito? Na-witness yun doon, nasa Quezon City tayo. Kausap. Okay, gusto mo pa akong gamitin? Gusto mong gamitin si Alice? Sinungaling ka, pinupush mo ko, tinatawagan mo ko araw-araw. Ate, nasabi mo na ba kay ate Nanuska? Mamuska? Ano ba tawag mo kay Alice? Nanuska, something like that. Sabi ko na gano'n, anong sabi ko sa'yo? Sabi ko, hindi pa ganyan-ganyan. Kasi, hindi kita susundin. Ano naman tingin ni Alice Eduardo sa akin? Diba? Hindi pa nga niya ako kilala ng gusto. Hingin na ako ng pabor para sa'yo. Ano ka? Julul? Ayan, mismo nga na ikukwento kung paano mo siraan si Alice Eduardo sa akin. Na ang yaman ni Alice Eduardo ay galing sa kung kani-kanino. Okay? So yan po ang mga kwento ni sa akin. Huwag na lang natin i-drag yung mga pangalan. Diba? Unless nga, sabi ko ng ganon, kung hinihingi ng pagkakataon, ikaw, sinungaling ka, Abel, sinisiraan mo. Ikaw rin ang nagsabi sa akin na si Lagdameo, si Anton, ay kaklase ni Marcos na nagpupulboron. Ikaw ang nagkwento sa akin niyang ungas ka. Ikaw din ang nagkwento na ang sinisiraan mo si Small Laude. Ang sabi mo nga si Small Laude, mahirap, wala namang pera si Small. Si Eduardo lang ang nagbibigay. Ano pa? yun, imagine mo, pinakain tayo ni Alice, pinakain tayo ni Small, paglabas, siniraan mong gago ka. Yan, ganyan si Abel. Alam niyo yun ng mga taga-showbiz. Sabi ko nga, may mga tao pala talaga na sa kabila ng itinulong mo, wala ka masamang tinapay, pero bababuyin ka pala. Alam niyo kung bakit ko tinira si Abel? Dahil ang instruction ko, ang advice ko sa niya, Abel, magtahi ka lang na magtahi. Huwag ka sumama sa pagnanakaw ng pera. It just so happened na binride ni si Sandro ng Rolex,
At nagkikipagsabwatan siya sa kay Pinky Romualdez. Ayan, idagdag mo yan, yung kaso mo, Pinky Romualdez. Alam mo, if I have time, alungkatin ko yung mga lumang video namin together with them, yung mga pangarap nila para kamkamin ang pera ng bayan, mga palangga. You know, marami ako yan sa dami ng laman ng aking cellphone. So mga palangga, ano ito? Ito po ay what? A testament how effective Maharlika is. Ganito po tayo ka-epektibo sa pamamagitan ng bunganga natin. Ito yung power natin. Kaya sila nagsama-sama para i-defame si Maharlika bilang isang political vlogger dahil ito po ay, again, hatchet job ni Liza Araneta Marcos. Kung si Abel nang na walang laman ng utok, hindi po niya kaya to kung walang power ni Liza para gawin ito. Ito po ay malicious. Okay? Verbal attack ng kanya mga lawyer galing sa akin dahil ang bawat atake ko hindi po ito malisyoso, factual. You cannot win, okay, a case, okay, mga palangga, a defamation case kung wala ang isa sa mga elementong ito, ang katotohanan. So you're not gonna win. Okay, unahan na kita because you are a F-U-C-K liar. Alam mo na. So, pakulong niya ako. Pakulong daw ako. Kalooy man ka mo. Kahit ubusin niyo ang pera ng bayan, hindi kayo magwawagi. Do you think matatakot si Maharlika, mga darling? Tingnan niyo mukha ko, wala salamin, ha? Pawis-pawis, ha? Abel. Hoy. Okay? Sige. Abang ka? Abangan kita sa US court, ha? Abangan kita. Putangin na niyo. Abangan ko, yung mga lawyer niyo, nagpa-practice ba yan dito? May lisensya ba yan dito sa Amerika? I'm not gonna... Mananal tayo sa case. Ika-counter ko to, hinga 2 million. I will talk to my lawyer if we can countercharge $1 billion. Baka eto na ang panahon na maging mayaman ako. Siguro, i-ready mo na yung $1 billion, ha? Pero, you know, galing kay Lisa Smugs. $1 billion. Magkano gusto niyo? 1 billion, 2 billion? Ako kayo magbigay ng presyo. Diba? Bring it on. Okay? Nakakatawa naman to mga to. Diyos ko po, masyado kayong pikunin. Ako lang to. Lahat kayo pinagtutulungan niyo ako. Tangay na. Kumbaga kung may power na tayo bunga ako, patay na kayong lahat. Diba? Baka, Imagine mo, Enrile. Diba? Ang dami pa nila dyan eh. Lahat kayo mag-file na kayo ng case. Sabay-sabay nyo na. Para naman magkapera ako ng bonggang-bongga. At least ito, magkapera tayo, di ba mga palangga? At least nagbunga pala itong bunganga ako dito. Imagine mo, because of my voice, our voice, nagiging bilyonarya ako. Ay my God, magpapaparty ako, magpapalitsyon tayo talaga. I promise you. Okay? Lahat yan, ng mga palangga ako nagko-comment sa akin, pagtsatsagaan ko kayo. Lahat ng mga, mga trolls, mag-comment kayo na mabait, baka mabalatuhan kayo. Anyway. Hindi nila mababasbasan. Lalaban tayo ng parehas at hindi po mananalo ang isang defamation case kung wala ang isang elementong yon. Okay? Ang katotohanan sa side niya. Kaso na kay Maharlika ang katotohanan, then loser yung mga yan. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Bring it on, Liza. Pagbuhulin ko ang inyong kipay at ang bituka ni Havel. Bye!